Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance. The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Besides from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Good morning, Church of God. Tumayo na po tayo. Sama-sama nating muling purihin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na tagapagligtas. Hallelujah! Ang lahat ay magsabi ng Hallelujah! 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 With shouts of joy. Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Parapak mo natin ating mga kamay. Sama-sama po tayong pumawit ng may buong kagalakan, ng may buong paghanga sa ating Diyos, ng may dalang papuri at pagsamba. Hallelujah!
sa pagbabalik ko. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak babalik sa iyo, Ama. Ipagdiriwang at ihahayag ang magpapalihan. Sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Ako'y lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Amen! Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad, Ama, walang katulad, ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagala. Hey! Hey! Hallelujah! Awitin ang iyong katapatan at kadakilaan. O sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, Ama. Magbabalik sa iyo, magbabalik sa iyo, Ama.
Hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Napakatamis, Panginoon, sa tuwing binabanggit namin ang mga katagang hallelujah. Sapagkat alam namin na ang Diyos na aming pinupuri ay karapat-dapat na Diyos. Hallelujah. Panginoon, ang puso ng bawat isa ay nagagalak at umaawit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay nakakapagpahinga at nakasusumpong sa Diyos na katulad mo. At katulad ng sinasabi sa Biblia, sa awit 34, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Pupurihin ko ang gawa ng Panginoon. Maririnig ito ng mga api at sila'y magagalak. Hali kayo, ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y Kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Napakapalad ng taong naghahanap ng kaligtasan sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoon. At sa patuloy natin na pag-awit ng papuri at pagsamba sa ating Diyos, ibigay natin ang ating mga puso sa Panginoon. Hallelujah, God. Katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. O pupurihin ka sa
itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, hallelujah, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Oh, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, pupurihin ka sa awit, Aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. higit pa. Ang iyong kaluwalhatian, Kadakilan
Hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ikaw ay aming awitan, na ikaw ay aming sambahin sa aming mga puso at aming mga labi, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na patuloy naming ihahayag ang kadakilaan mo, Panginoon. At sa darating, Panginoon, na mga araw pa, Panginoon, aming ipagdiriwang na ikaw ay ipinanganak, na ikaw ay nagkatawang tao, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo at presensya mo na nag-uumapaw sa lugar na ito, Panginoon. We just pray, O God, na palambutin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, O God. And anoint, Panginoon, your pastor, your messenger, as she preached, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat, O God. We give you the highest honor. We give you the glory, Panginoon. We give you praise, O God. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Pwede po bang minsan pa napalakpakan natin ang ating Panginoon? Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Hallelujah. Glory, glory to your name, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka. Purihin ka. Sambahin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang batiin mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, hello, bless. Yan, di ba? Ang sarap na kapag sinasabi sa iyo na ikaw ay blessed. At tunay naman na talagang blessed naman ang mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Amen? Sige po, tayo po ay magpapasimula na sa ating, pag-aaral. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Amen? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Muli, dakilang Diyos, na kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya't karapat dapat kang purihin. Karapat dapat kang sambahin. Maraming salamat po, Ama. At salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Tunay, Lord God, samahan mo po kami sapagkat wala kaming magagawa. Kung Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Kaya't salamat, O God. Salamat, dakilang Diyos. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapapurihan ng higit sa lahat. At salamat din po, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak, Lord God, na tunay, Panginoon, na naririto sa katagumpayan at sa tulong at biyaya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Matagumpay na nakarating ang inyong mga anak sa iyong tahanan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. At tunay, Lord, na ihanda mo po ang puso ng bawat isa. At tunay, O God, na bigyan mo po kami ng puso, Panginoon, na umaasa sa iyo, Panginoon, na magkakaroon ng katagumpayan, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, anuman ang pangangailangan ng bawat isa sa oras na ito. Ama, salamat po, Panginoon, at inihiling ko rin po, Panginoon, na gamitin mo lamang po ako, na daluyan ng iyong biyaya, ng iyong mensahe, Panginoon. Tunay, dakilang Diyos, ikaw po ang magpahayag, at ikaw ang tunay na maitaas ng higit sa lahat. Salamat po, Ama. Purihin ka magpakailanman. Thank you, Father God. We glorify your name, O God, in Jesus' mighty name. Amen. 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 Magandang umaga po. Amen. Pwede po ba, church, na sa ating mga bisita, katulad ni Pastora Tess at ang kanyang family, galing pa po ng Isabela, tama po, no? Galing pa po sila ng Isabela, kaya purihin ang Panginoon at sila po ay nakasama po natin sa umagang ito. Amen. Palakpakan po na natin ang ating Panginoon. At saka yung pong ating mga bagong dating po dito. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. Church, ready na ba tayo? Kung ano yung sasabihin natin sa ating mga
sa ating mga bisita. Amen? Sige po, 1, 2, 3. We love you. Amen. Hallelujah. Tunay po na mahal po kayo ng ating Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, sa ating pong pag-aaral, sisimulan na po natin. Amen. Yung pag-aaralan po natin is push ahead. Yan. Sige, isulong mo pa. Amen? Pag minsan po kasi, merong time na tumitigil tayo. Tama po? Meron time na tumitigil. Tama po? Pero sabi nga, madalas naririnig namin, pwede magpahinga, pero huwag ka talagang totally magbabakasyon. Pahinga lang, sandali lang, okay lang yun. Pero kailangan mo pa rin magpatuloy. Tama po? Ituloy mo. Magpatuloy. Isulong mo yan. Amen? Yung sinimula ng Panginoon sa buhay natin, kailangan ipagpatuloy po natin to. Amen? Hallelujah. Sige po. Sa atin po dito sa ating pong pag-aaralan, sige po, babasahin po natin dito sa Mark chapter 5. Mula po doon sa, sisimulan po natin doon sa verse 21. Yan. 24 lang po ba yung nakalagay? Sige po, 24. Sabi po dito, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao. Kaya't halos maipit siya. Ibig sabihin talagang ang mga tao is napakarami talaga. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Imaginin po natin, 12 taon, 12 years na dinudugo. Yung nga lang po sa babae, 3 araw nga lang. Hindi na maganda ang pakiramdam. Paano pa kaya yung 12 years? Di po ba? Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Diba? Nagpapagamot pero sa halip na gumaling, lumalala. Sabi niya po dito, then, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Amen. Grabe yung faith na talagang talagang mahipo lang ang kanyang damit o yung laylayan ng kanyang damit. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Di po ba pag maraming tao, mamamalayan mo pa ba na merong humipo sa damit mo? Diba? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Diba? Dapat katawan mararamdaman mo, pero yun damit Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Amen? Imagine po natin 12 years. 12 years na dinudugo. Ba? Kaya po dito, titingnan natin ano yung mapapag-aralan natin dito. Ano yung matututuhan natin dito sa buhay nitong kung bakit napasama siya dito, tapos walang binanggit ko anong pangalan niya.
Di po ba kadalasan may pangalan? Pero dito, wala siyang pangalan. Ang tanging sinasabi, yung babae na 12 years ng dinudugo. Amen? Kaya nga po, hindi ganun kadali ang sitwasyon nitong babaeng ito. Amen? Kaya nga, ito po yung ito po yung tanong, what pushed her to go ahead and touch the hem of Jesus? Ano yung nagtulak sa kanya? Ano yung talagang naging dahilan? Bakit talagang parang nangihina, nangihina na yung katawan niya? 12 years na dinudugo, nangihina na, di ba? Kaya nga po dito, ang isang unang matututuhan po natin, amen, sabi niya, kailangan natin ng Diyos. Kailangan itong babaeng to, ang Diyos, di ba? Ang Panginoong Hesus, at kailangan natin. Kailangan din natin ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Kaya nga, dito, yung mababasa natin sa unahan, mayroong lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At talaga naman, di po ba? Sabi nga, batalyon ang pinalayas ng ating Panginoon sa isang tao lang. Pag sinabing batalyon, is di ba? Yung baboy na pinuntahan ng mga batalyon na yon, ng mga masamang espiritu na yon, is 2,000. Tama po? 2,000 ang pinasukan ng mga masamang espiritu. Amen? And then, yung pong anak ni, yung anak ni Jairus, di po ba? Alam natin na siya ay sinabi na namatay na, pero ang ating dakilang Diyos is gumawa ng dakilang himala. Amen? Kaya, ang Diyos noon na naririto ang ating Panginoong Hesus na siya'y nakipamuhay sa mga tao, siya pa rin yung Diyos hanggang ngayon. Siya pa rin yung Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen? Hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago. Kaya nga, itong buhay ng itong buhay nitong babaeng to is talaga, napakahirap. Amen? Kaya nga, marami siyang issue sa buhay. Tanong mo sa katabi mo, may issue ka sa buhay? Di ba? Lahat tayo, meron tayong mga kinakaharap na issue sa buhay. Tama po? Kaya nga, unang-unang naging issue ng buhay niya o yung problema na kinakaharap niya kung bakit kinailangan niya ang Panginoong Hesus is yung physical issue. Diba? Kapag meron tayong karamdaman, diba? Ang unang naiisip pa natin, doktor, kanino ako magpapagamot? Diba? Kanino ako magpapagamot? Diba? Ito yung nasa isip natin diba? Pero itong babaeng ito, 12 years. 12 years na dinudugo at sabi, ang pagdurugo is hindi yung buwanan, kung hindi ito ay continuous. Tuloy-tuloy. Ano po kayo mangyayari? Ano kayo itsura ng babaeng na 12 years na dinudugo? Ma-imagine natin na siya ipayat na. Parang siguro butot balat na dahil siyempre maraming dugo na Diba? Siya'y mahina na. Talagang sobrang hina na yung kanyang katawan. At talagang halos baka hindi na nga makalakad ito. Diba? Dahil sa sobrang panghihina na niya. And then, dahil doon sa karamdaman niya, yun po, dahil doon sa pagpapagamot niya sa iba't ibang mga manggagamot, sa mga doktor, siyempre tuwing lalapit ka sa doktor, mayroong bayad yan. Walang libre na lalapit ka sa Kaya nga sabi nga, yung pangalawang ang pangalawang naging issue niya is financial. Diba? Tayo, nagkakaroon din tayo ng problema, physical, and then financial. Ito, madalas to Diba? Karamdamang physical, karamdaman ng bulsa. Kapag nakaka-experience. Pero dito po, siya ay naubusan. Naubusan ng kanyang mga kayamanan. Dahil doon sa pagpapagamot niya. Amen? Imagine natin, 12 years na talaga siguro yung bank account niya is talagang bankrupt na, walang-wala na. And then, syempre, pag ubos na yung kayamanan mo, wala nang gustong tumanggap sa'yo, hindi ka na makakapagtrabaho, talagang halos maaring ito'y nanlilimos na lang, humihingi na lang ng kung ano yung maibigay sa kanya. Amen? Kaya nga,
ito yung pangalawang issue. Dahil doon sa pagpapagamot niya, and then doon sa pagpapagamot niya, sabi nga po dito, is doon sa mga nilapitan niya, merong mga, alam niyo po, yung iba't ibang klaseng mga herbal medicine na hindi maintindihan na anong lasa, masama yung lasa, talagang titiisin. Sabi nga, titiisin ko lahat ng lasa. Gumaling lang ako. Di po ba? Yan ang yan ang madalas na naririnig na talagang kahit sabi nga, pupuntahan mo pag nabalitaan mo kung saan merong nagpapagaling ng karamdaman. Amen? Kaya dito po talagang ang dami niyang pinuntahan. And then, pangalawang issue niya is relational. Yan. Dahil nga siya dinudugo, sabi nga po doon sa Leviticus chapter 15 verse 19, kung ang isang babae ay may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi. Yung time po noon. Ganun po yung tingin sa mga babaeng dinandatnan ng buwanan. Kaya nga sabi niya, kapag dumating yung kanilang buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw. Kaya, paano pa ito na talagang 12 years? Ibig sabihin, hindi siya pwedeng sabi niya ganyan at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding madrumi. Ganon po katindi ang naranasan. Di po ba? Ngayon, merong COVID. Ako po, nagkaroon ako ng COVID. Walang gustong lumapit. Nakakulong ka, isolate ka. Walang gustong di ba? 14 days, 7 days to 14 days is naka-isolate ka. Ang hirap. Hindi mo makasama yung pamilya mo. Walang pwedeng lumapit sa'yo dahil mahahawa sila, magkakasakit din sila. Pero ito, 12 years na talagang walang social life. Walang hindi siya pwedeng pumunta ng church, o hindi siya pwedeng pumunta sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya. Hindi pwede. At ang sabi niya, bawat hawakan niya o upuan man lang niya, umupo siya sa upuan na yan, hindi ka pwedeng umupo doon. Hindi siya pwedeng makipag-social life din dahil itinuturing siyang marumi. Ganon po yung naging buhay nitong babaeng to. And then, spiritual issue. Kaya nga po dito, sabi nga, itinuturing na she was sick because of some sin in her life. Yun yung tingin po Pag meron kang karamdaman, na mabigat na karamdaman, ang tingin sa'yo is talagang kaya kami sakit dahil sa kasalanan. Yan po yung men? Kaya nga, katulad nga po ng tanong ng isang disipulo ng ating Panginoon. 'Di ba? Doon sa isang bulag, sabi niya ganyan, why was this man born blind? Bakit siya pinanganak na bulag? Sabi niya ganyan. Dahil ba ito sa kasalanan niya o sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Amen? Pero hindi. Hindi dahil sa kasalanan ng magulang o kasalanan niya, kung hindi upang maluwalhati ang Diyos. Amen? Hallelujah. And dumating na siya doon sa puntong hopeless na. Wala ng pag-asa. Amen? Ito na yung wala ng pag-asa. Wala na siyang magagawa. Lahat ginawa na niya. Wala ng pag-asa talaga. Kaya sabi nga, nagpagamot siya sa iba't ibang klaseng manggagamot. Pero sabi nga, lalong lumala ang karamdaman. Amen? Walang kagalingan, sabi nga. Amen? Pero sabi nga, ito na yung ito na yung time. Sabing ganyan, ano yung naging dahilan para siya ay magpatuloy? Sabi nga, kailangan natin ng Panginoon dahil doon sa mga issue sa buhay natin. Financial, physical, emotional, relational. Ang dami po, iba-ibang klase. Di po ba? Kaya nga kung tatanungin, sino po yung may problema sa oras na ito? Wow, walang may problema. Ako po, meron akong problema. Pero salamat sa Panginoon dahil siya yung tumutulong sa akin sa lahat ng mga problema. Amen? Kaya nga, dahil sa mga issue ng buhay natin, kailangan natin ang ating Panginoon. Pangalawa, sa issue ng buhay natin, nararanasan natin, kailangan, sabi niya, you are to place your faith in Jesus.
kailangan ibigay natin. Ito yung ibigay natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po dito sa verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Nabalitaan niya, narinig niya yung mga kwento na nagpalayas ng demonyo o ng masamang espiritu sa isang tao yan, bumuhay ng patay, nagpalakad ng mga pilay, yung mga bulag, pinagaling niya. Ito yung narinig nitong sabi niya, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya. Sabi nga yan, dahil doon sa narinig. Diba? Kaya alam niyo po, napakahalaga nung testimony. Yung bang ikukwento natin, ano ang ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay natin? Amen? Sa bawat makaririnig nito, di ba, pag minsan po, meron tayong napapanood sa TV, "Hoy, nagpunta ako doon." Alam mo, gumaling yung gumaling yung pa ako. Ayan, di po ba? Kaya ngayon, dahil narinig, kinuwento, pupunta rin siya doon. Pero paano to? Dahil doon sa narinig niya, nagsimula yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya nag-decide siya. Maaring nakahiga na lang siya o nasa isang lugar na lang siya. Nag-decide siya. Sabi niya ganyan. Nung mabalitaan niya, sabi niya, nakipagsiksikan siya. Nagpunta siya kung saan naroroon ang Panginoong Yesus. Amen? Narinig niya yung tungkol sa ating Panginoong Yesus. At sa narinig niya yun, talagang nagdesisyon siya. At talagang nandun pa lang, na habang naririnig niya yung tungkol sa ating Panginoong Yesus, nagkakaroon at nagsisimula na siyang magkaroon ng pananampalataya. Amen? Sabi nga po dito sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Kaya wag po natin tatanggihan kapag meron pong nagkukwento tungkol sa ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay niya. Amen? Makikita naman po natin sa buhay ng isang tao kung paano siya binago, inayos. Sabi nga, yung lahat ng nanampalataya sa ating Panginoon, araw-araw, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang buhay. Amen? Ganyan po ganyan po ang ginagawa ng mga nanampalataya sa ating Panginoon. Dahil nakarinig sila. Kaya napakahalaga po na mayroong maririnig ng mga tao kung ano yung ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay natin. At dahil doon sa narinig niya, nagkaroon siya ng pag-asa. Amen? Nagkaroon siya ng pag-asa. At nasabi niya, sabi niya doon sa verse 28, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ayun yung pumasok sa isip niya kasi hindi niya pwedeng lapitan, hindi niya pwedeng kausapin ang Panginoong Yesus dahil nga siya ay itinuturing na marumi. Dahil nga doon sa kanyang pagdurugo. 12 years na pagdurugo. Kaya nga sabi niya, hindi niya pwedeng hawakan ng Panginoong Yesus. Kaya nasabi niya, naisip niya, sabi niya ganyan, mahipo ko lang ang kanyang damit. Grabe po, no? Yung faith na talagang mahipo lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Sabing ganyan. Amen? Kaya nga, yung nabalitaan niya, dito, sabi po doon sa Mark chapter 3, verse 10, sapagkat marami na siyang pinagaling. Marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Amen? Sa dami ng kaya nga, nung naririnig niya yung tungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Yesus sa maraming tao, nagpapagaling siya, is talagang nagkaroon siya ng pag-asa. Dapat hihiga na lang siya o hihintayin na lang niya yung kanyang kamatayan. Pero nagkaroon ng pag-asa nung marinig niya yung mga patotoo tungkol sa ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya yan po yung isang napakaganda na nagkaroon siyang pananampalataya. Amen? Kaya sabi nga, sa pananampalataya natin, hindi naman kailangan na talagang sobrang laki agad yung pananampalataya natin. Ang sabi nga,
Doon sa Luke chapter 17, sabi niya, sinabi ng Panginoon, maaari mong sabihin sa punong sikamorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, susundin ka nito kung mayroong kang pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa. Nakakita na po ba tayo ng butil ng mustasa? Di po ba napakaliit lang nito? Kahit ganun lang, pasimula nung pananampalataya natin. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Sabi nga, kaya mong mauutusan mo. Sabi niya, at susundin ka. Sabi niya, na mabunot yung isang nakatanim o yung bundok, patalunin mo sa dagat, mauutusan mo ito. Dahil doon sa pananampalataya, na sinliit pa lang ng buto ng mustasa. Amen? Ganon, hindi naman humahanap ang Panginoon ng ganon sobrang kalaki agad na pananampalataya. Amen? And dahil doon sa kanyang dahil sa kanyang narinig. Amen? Ito yung kanyang naranasan. Ang sabi po dito, doon sa verse 29, immediately, the bleeding stopped. Kasi sabi niya, mahipo ko man lamang. Kaya, nahipo niya yung laylayan. Sabing ganyan, immediately, the bleeding stopped and she felt in her body that she had been healed of her terrible condition. Hindi ganun kadali ang kanyang kalagayan, pero naranasan niya dahil doon sa kanyang pananampalataya. Amen? Dahil doon sa kanyang pananampalataya. Yung kanyang sinabi, mahipo ko man lamang yung laylayan ng kanyang damit. At nahawakan niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. Kaya't naranasan niya. Sabi nga, kaagad-agad, immediately, na talagang naranasan niya yung kagalingan. Amen? Yung bang pakiramdam niya na nangihina, yung hindi niya na alam kung anong gagawin, nagbago. Nag-iba yung kanyang pakiramdam. Amen? And sa ating paglapit sa ating Panginoon, sabi nga, naranasan natin na nampalataya tayo, and then, nandoon na naranasan natin kagalingan. Pag naranasan natin ang kagalingan na nagbumula sa ating Panginoon, hindi natin to pwedeng itago. Hindi natin pwedeng sarilinin. Amen? Kaya nga, sabi nga dito, you are to be open about Jesus. Ito yung isang matututuhan natin. Amen? Kaya doon sa verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Naramdaman ng Panginoon yung kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Amen? Grabe po, no? Yung babae, naramdaman niya yung kagalingan sa kanyang karamdaman. At nang gumaling siya, ang Panginoong Yesus, naramdaman naman niya na mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Amen? Kaya sabi niya, sino ang humipo sa akin? Kasi gusto ng Panginoon, lahat ng gagaling dahil sa pananampalataya sa Kanya, gusto niya ihayag natin. Hindi sekreto. Gusto niya ikwento natin kung ano yung naranasan natin sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng, okay na ako. Wala nang testimony, wala nang ikinukwento na nangyayari sa buhay, sa ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Pero dito, gusto ng ating Panginoon, kaya nagtatanong siya na talagang kaya sabi ng mga alagad niya, sabi niya, nakikita niyo po na gitgita ng mga tao. Tapos magtatanong kayo kung sino ang humipo sa inyo. Diba? Hindi po lubusang naunawaan ng mga disciple nung time na yun, na iba yung sinasabi ng Panginoong Yesus. Dahil dito, ang sinasabi niya, yung kapangyarihan na lumabas. Ibig sabihin, may kapangyarihang lumabas sa kanya. Merong gumaling, merong nanampalataya. Kaya ramdam niya na kapag meron tayong pananampalataya sa Kanya, nararamdaman ng Panginoon. Yung faith, yung pananampalataya na kahit singliit lang ng buto ng mustasa,
alam ng Panginoon. Amen? Kaya nga, yun ang sinabi ng kanyang mga disipulo, pero hindi pa rin siya tumigil. Sabi niya, subalit lumingon. Diba? Naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Diba? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, natural sa Kanya yung kapangyarihan. Amen? Dahil sabi nga din sa Hebrews chapter 1 verse 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siyang nag-iingat sa sansinukob, amen? Sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ibig sabihin na talagang God's power is part of who He is. Talagang nandun na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya alam niya kung anong nangyayari kapag mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Kaya nga sabi nga natin, mayroong mga nagigit-gitan. Pag tayo ba nagpupunta sa church, sabi nga nararanasan ba natin yung hipo ng ating Panginoon? Yung bang uuwi ka, lalabas ka dito sa church, na talagang nag-uumapaw sa kagalakan ng puso mo. Dahil alam mo na nagkaroon ka ng panibagong pag-asa. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil na hanapin kung sino yung humawak sa kanya o yung humipo sa kanya sa laylayan ng kanyang damit. Amen? Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus is tanging may kapangyarihan. Siya lamang ang tanging may kapangyarihan sa lahat ng karamdaman. Kaya nga, church, ano ba yung nararanasan natin? Ano ba yung karamdaman? Sabihin natin, ano lang naman, sumasakit lang naman yung puson ko. Naalala ko po, meron akong kaibigan sabi niya masakit daw yung kanyang puson. Yan, dahil nga meron siyang buwan ng dalaw. Sabi ko sa kanya, pray tayo, pagagalingin ka ng Panginoon. Sabi kong ganyan sa kanya. Alam niyo po, sabi niya sa akin, ano ka ba naman? Sakit lang ng puso, aabalahin mo pa ang Diyos. Sabi sa akin aabalahin mo pa ang Diyos. Alam niyo po, maliit o simpleng sakit, kahit ano pa yan, sabihin natin, sakit ng ngipin, o simpleng sakit ng ulo, inuubo, lahat yan, gusto ng Panginoon, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, is maranasan natin yung pagpapagaling sa lahat ng karamdaman. Amen? Ito man issue ng buhay na spiritual, physical, financial, social, relational, o anuman na mga issue ng buhay natin. Sa ating Diyos, walang mahirap, walang imposible. Amen? Kaya nga, ito yung ang kailangan lang po is magtiwala tayo sa ating Diyos. Kaya yung pagtatanong ng ating Panginoon, hinanap niya kung sino, kasi mahalaga sa Kanya kung sino to Kasi pag lumantad siya, malalandad din yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? And you are loved by Jesus. Mahal tayo ng Panginoon at ang babaeng ito is mahal na mahal ng ating Panginoon. Kaya nung hindi tumigil ang ating Panginoong Hesus, sabi niya ganyan, subalit lumingin lang yun si Hesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Hindi siya tumigil. Hindi tumigil ang ating Panginoong Hesus nung paghahanap kung sino yung humipo sa Kanya. Amen? Mahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon kapag merong mga tao na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos na tatayo, magpapatotoo, magkukwento. Yan ang gusto ng ating Panginoon, yung mahayag yung Kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya nga yung babae is talagang talagang nanginginig siya sa takot. Dahil iniisip niya, marumi siya, baka kung anong gawin sa kanya ng mga tao. Kasi pwede pong gawin na siya'y batuhin hanggang siya'y mamatay. Dahil sa ginawa niya. Dahil alam ng mga tao na siya ay marumi, hindi siya pwedeng humipo ng kahit na sino sa mga tao. Kaya nga dito, nanginginig siya, sabi niya, palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, na siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan.
Amen? Gusto ng Panginoon na talagang sabihin natin yung buong katotohanan. Kung ano yung nangyari sa atin, kung ano yung naranasan natin. Amen? Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, sabing ganyan, alam niyo po, in 12 years, wala siyang nakakasamang tao. Pero dito, sabi niya, ang sabi ng Panginoong Jesus, Jesus called her daughter. Amen? Bakit sa anak? Yung isang taong napakahalaga, napaka-importante, parang mahirap abutin nung time na yun. Pero, ang iniisip niya, magkakaroon ba ng panahon sa akin to? Kakausapin niya ba ako? Pero alam niyo po, ito yung isa pang lalong nagpalakas at nagpagaling sa kanya. Yun talagang tanggap siya. Tanggap siya ng Panginoong Yesus. Na tinawag siyang anak o daughter. Amen? Kaya sabi niya, daughter, your faith has made you well. Amen? Hallelujah. Yung sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, her faith in Jesus were beyond Jesus being a healer, but a redeemer and savior. Amen? Hindi lang manggagamot, kundi tagapagligtas. Amen? Her faith was saving faith. She had become a child of God. Kaya nga sabi po dito sa John 1:12, ito po yung isang napakaganda. Napakaganda. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi niya, to all who believe Him, sabi niya, and accepted Him, He gave the right to become child of God. Amen? Parang, ang dali lang, no? Tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya sa puso mo. Maniwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, and He gave the right to become children of God. They are reborn not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Amen? Kaya nga po ito lang yung kailangan. Kung hindi pa natin nagagawa sa buhay natin ito, kailangan lang, simple lang. Ang nais lang ng Panginoon is tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay natin. Kung wala pa, kung di pa natin nararanasan to sa buhay natin, mari, ito na yung time. Ito na yung panahon. Amen? Kaya nga dito na ipinahayag ng ating Panginoong Yesus yung pagmamahal niya. At ang ating Panginoon nandoon. I-encourage niya tayo. Sabi niya, your faith has made you well. Amen? Parang wala ka ng pag-asa, pero sabi niya, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Halos lahat na mababasa natin dito na pinagaling ng ating Panginoong Yesus na sinasabi niya, hindi dahil doon sa damit ng Panginoong Yesus na nahawakan, kaya siya gumaling, kundi dahil doon sa pananampalataya. Sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, na sinabi niya, mahipo ko man lamang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako, sabi niya ganyan. Amen? Kaya nga napakahalaga sa ating Panginoon, yung pagtanggap sa Kanya. Napakahalaga yung relasyon, na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya nung time na yon, dahil nanampalataya yung babae, tinanggap, sabi niya ganyan, binigyan siya ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Amen? Gumaling na, naging tunay na anak ng Diyos pa. Amen? Kaya nga ang ating Lord, ang binibigay niya pa is kapayapaan. Amen? Kapayapaan. Sabi niya po dito, sa Romans chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Dahil doon sa pananampalataya. Kasi tatanong natin, ano ba yung pananampalataya? Ano ba yung faith? Madalas hindi natin maunawaan, pero ang kailangan lang,
tanggapin mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Once na tinanggap mo siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, ipauunawa niya yung maraming bagay. Sabi nga, yung mga bagay na hindi natin maunawaan, ipauunawa ng Diyos. Marami tayong tanong, marami tayong issue sa buhay. Pero, once na ang ating Panginoon, tayo na ng palataya sa Kanya, maraming bagay ang ipaunawa ng Diyos sa atin. And then, the Lord's final, the last thing Jesus said to her is, your suffering is over. For 12 years, sabi ng Panginoon, your suffering is over. Magaling ka na. Hallelujah. Kaya alam niyo po, naalala ko, ito po yung yung naranasan ko po sa ating Panginoong Yesus. Nung po ako ilang beses ko na po itong na testimony. Pero alam niyo po, hindi ako magsasawa na ikwento ito kung paano yung ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay ko. Nung po ako'y bago pa lamang Kristiyano, is naranasan ko po yung nagkaroon ng karamdaman sa kidney. Nung ako po ay in-x-ray, sabi ng tumingin doon sa aking x-ray, sabing ganyan, yung aking kidney ay talagang multiple na yung stone na nandoon sa loob ng kidney ko. Kaya sabi, kailangan na ng operasyon, sabi ng doktor. Nung time na yun po, wala talaga kaming pera. Wala po talaga kaming pera. Pero alam niyo po, naalala ko yung nakita ng aking anak kasi na kung ganong hirap na nararamdaman ko noon na sobrang sakit. Hindi na ako makatayo ng diretso dahil doon sa sobrang sakit. Kaya alam niyo po, pinag-pray ako ng aking anak, yung aking bunso. Siguro mga 3 taon lang siya noon, yung aking bunsong lalaki. Sabi niya, Panginoong Yesus, sabi niya, yung pong mga stone doon sa kidney ng aking mama, sabi niya ganyan, durugin mo to, pulbuhin mo to. Sabi ganyan ng aking anak. Alam niyo po, nagulat ako doon sa prayer ng aking anak. Pero alam niyo po, grabe. Nung Sunday na umattend ako sa service, Sunday service, habang ako yung nag-worship, sabi ng Panginoon sa akin, pinagaling na kita. Nagulat ako, pinagaling na kita. Pero sabi ko, paano kaya? Magaling na ba ako? Minsan di po ba, meron tayong ganong. Pero alam niyo po, nung sinubukan ko na nung ako'y umihi, nilagay ko doon sa isang siguro yun ang pinaisip sa akin ng Lord eh. Naghugas ako ng isang bote ng ketchup. At doon ko nilagay yung aking urine. Alam niyo po yung urine, kung halimbawa sa bote, is kalahati yung urine, alam niyo po yung tumining is kalahati nun. Alam niyo, sabi sa akin ng Lord, pinagaling na kita, pinulbo ko na, dinurog ko na yung stone na nasa kidney mo. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, nung tiningnan ng doktor, yung x-ray ko uli, sabi ng doktor, wala namang stone. Wala akong makitang stone. Grabe. Alam niyo po 2 taon pa lang o 3 taon ang aking anak noon. Siya ngayon is 25 years old na. Grabe po. Hindi ko naranasan na maoperahan, kundi talagang pinagaling ako ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Kaya nga, yung sinabi niya doon sa babaeng dinudugo, sabi niya, your suffering is over. Alam niyo po, naranasan ko yun. Na talagang grabe. Sabi ko, Lord, talagang napakamakapangyarihan mo na sa'yo'y walang imposible. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po tayo. Thank you, Jesus. Sabi po dito sa napakaganda nitong sabi rito. Sometimes, God does not change your situation because He is trying to change your heart. Minsan po natatagalan, di po ba? Pero ang totoo, by His stripes, we are healed.
pinagaling na po tayo ng Panginoon. Kailangan lang po panghawakan natin to. Pero hindi lang natin inaangkin na tayo ay magaling na, medyo natatagalan, parang katulad ditong babae. Kung hindi niya naranasan to, hindi niya nakatagpo o na-encounter ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yun yung panahon, nakakatagpuin siya ng ating Panginoon at talagang ipaparanas sa Kanya yung pagpapagaling. Kaya nga po, minsan natatagalan yung sitwasyon natin. Kung bakit natatagalan yun? Kasi gusto ng Panginoon, meron siyang baguhin. Madali lang sa Kanya magpagaling ng ating physical na pangangatawan. Pero ang gustong-gusto niya, baguhin niya ang puso natin. Amen? Yun ang yun ang gustong-gusto ng ating Panginoon. At kapag nabago ang puso natin, automatic na lahat aayusin, pagagalingin ng ating Panginoon, ano man yung mga issue natin sa buhay. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi pa rin dito, if you are in the middle of something difficult, keep moving towards. Keep moving towards to Jesus. Reach out to touch Him and see what He has done to you. Kung ano yung kaya niyang gawin. Amen? Kaya nga, tuloy-tuloy lang tayo. Nandyan ka na? Nanampalataya ka? Just focus your eyes unto Jesus. Dahil siya ang nagbigay ng pananampalataya na yan sa bawat isa sa atin. Magtiwala lang tayo. Huwag ka nang titingin sa kanan. Huwag ka nang titingin sa kaliwa, lalo na sa likod. Ang tingnan lang natin ang ating Panginoong Yesus kung ano yung gusto niyang gawin. Yung pinakamagandang gusto niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see your love in your eyes, laying yourself down,
Hallelujah. Horabashi karabakanda. Horabashandara kasi karabakanda. Horabashandara bakandara si karabakanda. Hallelujah, hallelujah. Oh, we glorify your name, O God. We glorify your name, Jesus. Panginoon, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan, Panginoon, ng istorya ng babaeng to, Lord God, na 12 taon, Panginoon, na naranasan, Panginoon, yung tuloy-tuloy na pagdurugo, Panginoon. Kung gaano, Panginoon, yung desperate situation niya, Panginoon. Ngunit, Lord God, dahil sa kanyang pananampalataya, Panginoon, Lord, naranasan niya yung pagpapagaling. Yung kagalingan, Panginoon. Yung sabi niya, nandoon yung faith niya, na mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit. Siya'y gagaling. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, naririto po ang iyong mga anak, Lord. Kung ano man, Panginoon, ang issue ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maaaring sinasabi niya rin sa oras na ito, maaaring ito yung panalangin mo. Panginoon, mahipo ko man lamang ang laylayan ng iyong damit. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa bawat Panginoon na lumalapit, dumadalangin, at mayroong mga issue ng buhay, Panginoon. Maaaring ito, Panginoon, ay pinansyal. Maaaring ito, Panginoon, emotional, social, Panginoon. Maaaring ito ay relational, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Karamdaman, Panginoon, na matagal na, Panginoon, na parang sinasabi niya na hindi na ako gagaling. Pero dahil sa narinig niya, yung ginawa mo doon sa babae, Panginoon, at nagkaroon ng pananampalataya. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, ang inyong mga anak, Lord, naririto. Sila'y nananampalataya sa inyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Yung noon na pagpapagaling mo, Panginoon, hanggang ngayon, Panginoon, gusto mo, Panginoon, na pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga oras na ito. Lord, ang bawat anak mo na naririto, Panginoon, kung meron man siyang problema, Panginoon, sa kanyang physical na pangangatawan, Lord, I pray, Lord God, touch them, Panginoon. Hipoy mo po ang bawat isa sa mga oras na ito, Panginoon. At tunay, Lord God, dahawakan mo po siya, Panginoon, mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, Panginoon, sa oras na ito. Padaluyin mo, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman sa kanyang katawan sa mga oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, thank you, God. Thank you, Lord God. By your stripes, we are healed. Lahat ng karamdaman, Panginoon, pinagaling mo na, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling mo na sa oras na ito, Panginoon. Kung meron mang problema, Panginoon, sa business, Panginoon, problema sa trabaho, Panginoon, problema sa pamilya, sa relasyon, Panginoon. Lord, ito, Panginoon, ay pinapagaling mo na sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, thank you, God. Thank you, Lord God, for your healing touch. Healing touch right now, oh God. We claim it, oh God. By your stripes, we are healed. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for your healing touch right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blind, but now I see.
worship your name, O God. Thank you, Father God, for your presence this day, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O Lord. Ito, Panginoon, yung presensya, ito, Panginoon, yung pag-ibig, ito, Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos na palagi naming nanamnamin sa bawat araw ng buhay namin, O God. Help us, O Lord, that we may be able to carry it, Panginoon, yung mga bagay na aming natututunan sa lugar na ito, sa pang-araw-araw namin na buhay, na kami ay palaging magtiwala sa iyo at manalig sa kapangyarihan mo. And as we give our tithes and offering, Panginoon, may this be our worship in your name, Panginoon. Ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon, sapagkat alam namin na sa tuwing kami nagbibigay para sa iyong kaharian, Panginoon, kami ay nagtitiwala, Panginoon, na ikaw ang magbabalik ng mga pagpapala sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O God. And we pray, Panginoon, as we depart from this place, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Save us from the harms of the enemy, from the harms of COVID-19, Panginoon. At patuloy mo na gamitin ang aming mga buhay bilang patotoo ng iyong kadakilaan. Maraming salamat, Panginoon. We give thanks to you. We give glory to you. We pray in Jesus' name. Amen and amen. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.